Ngayon mga paps, pag-uusapan naman natin ang second hand. At yun, may mga na-receive akong mga question na related sa second hand. At yun yung pag-uusapan natin. Pero ito yung advice ko sa inyo, unahin ko na. Kung gagamitin ninyo yung sasakyan ninyo para sa negosyo or pantrabaho, mas okay na brand new yung bilhin ninyo. Pero kung yan ay pang forma lang naman, sabihin na natin bihira nyo naman gamitin yung kotse, okay naman na mag second hand. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At yun, may mga na-receive tayong question na related sa second hand. At isa sa nakuha nating question is, okay daw bang bumili sa mga bangko? Okay, para sa akin, okay naman bumili dyan. Kasi in terms of papers, wala kang magiging problema dyan. Kasi bangko naman yung kausap mo at yung original na mga papers niyan nasa kanila. So wala kang magiging problema dyan. Pero ito yung isang senaryo dyan. Okay? Ito yung isang senaryo dyan. Kung ang makukuha ninyo is under warranty pa, okay na okay yon. Wala kang halos magiging problema dyan. Pero kung yung kotse is out of warranty na, I suggest magdala kayo ng magdala kayo ng, sabihin natin, expert mechanic or trusted na tao ninyo na mag-check ng kotse. Kasi sa bangko, pag bumili kayo dyan, kung ano yung nandyan, yan na yan. So wala nang balikan yan. Kung may problema man yung kotse yung binili ninyo, sadly, kayo na talaga yung magpapagawa niyan. So kumbaga, parang as is where is din yan. Yan. So at ang isa sa mga problema rin na naano ko sa bangko, usually hindi ikaw yung unang tumingin yan. May mga talagang ang negosyo ay mamili dyan at sila yung nakaka first touch. So yung pinakamaganda yung deal, malamang sa malamang nakukuha nila. Pero yun yung idea lang to, no? Then yun, pangalawang question natin, yung amount daw niya, may sinabi siya ditong amount. So pasok siya para sa brand new, kaso maliit. Kung second hand naman, pasok din siya, kaso yun nga, malaki naman yung kotse. So ano daw ba yung pipiliin niya? So nag-e-end yun dun sa ano ba yung use ng kotse sa inyo? Gaano ba kayo karami? Kasi yung sinasabi niyang maliit is mga sedan lang or hatchback. Then yung malaki, yun yung mga 7-seater. So syempre, consider din natin dyan, ilang tao ba yung regular na sumasakay? Kasi kung isa o dalawa lang naman, well, okay naman yung mga 4-seater natin o yung mga 5-seater natin. Pero kung malaki kayong pamilya, syempre iba rin naman yung accommodation ng 7-seater. So ano yung mas preferred ninyo doon? Syempre yung number 1 natin i-consider dyan. Then syempre, sa brand new, halos wala kang mali dyan. Talagang okay na okay yan. Compare sa second hand, hindi natin sigurado yung quality ng sasakyan. So yun, again, magdala kayo ng magaling na mechanic or nag-check kung talagang okay talaga yung mabibili ninyo. So yun yung advice ko naman, Pero para sa akin, again, sinabi ko nga kanina, kung gagamitin nyo siya pang negosyo or pang trabaho o gagamitin nyo siya going to office, I prefer the brand new kahit maliit pa. Kasi yung peace of mind na siguradong magi-start palagi, walang problema, mas nakapokus ako sa trabaho ko or sa negosyo kaysa sa pagpaparepair ng kotse. Now, kung yan naman yung tipo ng pamporma lang naman, pang Sunday driving, okay, pang pamilya na hindi naman ganun ka heavy use, kumbaga pwedeng may pagkakataon na baka pwedeng ma-compromise, so okay naman yung second hand. So yan yung ko dyan, So doon natin balansehin ngayon. Syempre may mga magagandang deal din kasi talaga na second hand na mga 7-seater. Pero yun nga, may magandang deal din naman para sa mga brand new. Pero para sa akin, brand new. And yun, isa pang question na na-receive natin, So first time car owner daw siya. At ano daw bang mas okay, second hand or brand new? So para sa akin, sa mga first time car owner or wala pang idea o hindi pa talaga nagkaroon ng kotse, ako I suggest go to brand new. Kasi ang idea doon, dahan-dahan kang tuturuan ng kotse paano mo siya aalagaan. Unlike kasi ng second hand, especially kung medyo luma na yung second hand na mabibili ninyo, para kang pipilitin na dapat alamin kung ano yung kotse mo. Kumbaga,
alamin mo kung paano magpa-repair, paano magpapagawa, paano yung maintenance. Kumbaga, ano siya para kayo nagdi-DIY. So, in terms of time consuming, medyo mas time consuming yung second hand, lalo na kung luma yung kotseng nabili ninyo. So, sa mga first time car owner, I suggest go to brand new, kahit maliit lang muna. Then eventually, kung na-master nyo na, tsaka kayo mag-upgrade ng mas malaki. Kasi ito may mga nagsasabi dyan, first time car owner ka, mag second hand ka muna, pag-practicean mo muna, tapos pag magaling ka na, tsaka ka kumuha ng second hand. Okay din naman, ng brand new, okay din naman yung idea na yon. Ang problema lang doon, yun nga, para kang pipilitin na aralin yung kotse. So yun yung problema. Pero yun nga, ang problema doon, paano kung hindi ka pwedeng malate, 'di ba? Hindi ka pwedeng umabsent. Kasi pag nasiraan ka ng kotse, sigurado late ka eh. So, yun yung isang problema doon. Kaya ako, mas fanatic talaga ako kung gagamitin niyo siya pang trabaho, go for brand new. At yun, ito, isa pang question and I think nasa last question na tayo. Pag kumuha ako ng second hand na kotse, dapat bang ipa-maintenance ko kagad? Ayan. So para sa akin kahit sabihin pa nung nabilhan mo na maintenance naman yan, mas okay na ulitin na lang natin yung maintenance. Kumbaga, magsimula yung count sa atin, tayo as owner. Halimbawa, change oil, sabihin ng may-ari, hindi kasi change oil ko lang yun nung last month. Pwede rin naman na gamitin. Pero ako, I suggest, hindi ko naman alam kung talagang last month ngayon, di ba? So, ang suggestion ko doon, pa-maintenance mo na lang ulit. Ipa-check up mo ulit. Para at least, may peace of mind ka na na-check up yung kotse ng mabuti, na maintenance, napalitan yung mga fluid. Actually, yun ang recommendation ko nga Kung may amount talaga kayo, may budget kayo, pagkakuha nyo ng kotse, ipa-check nyo kagad. Although na-check naman yan kagad siguro nung kasama ninyo, pero ipa-check nyo kagad, ipa-maintenance nyo kagad, drain all the liquid, then lagay kayo ng gusto nyong liquid. So ganun yung idea mas okay yon para siguro kayo na walang napabayaan. At yun, syempre double check na rin yung mga component natin. So yan yung pinaka isa-suggest ko sa inyo kumbaga pag bumili kayo ng second hand, maintenance nyo na rin kagad para wala kayong problema. And ayun, ito suggestion ko sa inyo pag bibili kayo ng second hand, huwag ninyong isasagad yung budget ninyo. So halimbawa ang budget ninyo is 450. So 450 yung sanang gusto nyong bilhin. Huwag nyo isasagad doon. Doon lang kayo sa mga 400. Yung 50,000, itabi nyo yun. Okay? Para, kasi nga second hand yung binili nyo, di ba? Para in case na merong ipapagawa. Kasi ito ang kotse normally reliable yan ng around 100,000 kilometers or 5 years. After that, may unti-unti ng mga nasisira yan. Lalo na yung mga goma dyan, yung mga bushing dyan. Bumibigay talaga yun, lumalambot yun or tumitigas, nagkakaroon ng mga crack. So expect nyo na napapalitan nyo talaga yun, gamit man o hindi yung kotse, talagang pinapalitan yun. So nagdi-deteriorate talaga yun through time, and normally talagang mga 5 taon or 100,000 kilometers lang talaga tinatagal ng mga yun. So yan, ang suggestion ko sa inyo, magtabi kayo ng pera para sa repair. At huwag kayong bibili ng second hand na mahirap hanapin ang pyesa at walang marunong gumawa sa area ninyo. So yan yung mga dapat ninyong i-consider. Maraming murang second hand, ang problema, mahirap hanapin ang pyesa, mahirap maghanap ng magaling na gumagawa. So yun yung mga dapat ninyong i-consider. So yun mga paps kayo, ano yung paniniwala ninyo with regard second hand? At kung may question kayo sa second hand, i-comment down below ninyo. Malay ninyo sa susunod, pag-usapan na natin yung mga question ninyo.